Breaking news, BP Sara nanawagan na sa mga sundalo. Naku po, patay tayo dyan. Mga banateros, ngayong araw ng kagitingan, hindi lang basta simpleng pagbibigay pugay sa ating mga kasundaluhan. Ha? Pero iba po ang mensahe ni BP Sara Duterte. May napansin ba kayo? Parang may ibang tono. Parang may pinapahiwatig. At ang mas matindi, tila may diretsang panawagan sa ating mga sundalo. Tanong, normal lang ba ito na magbigay ng mensahe si BP Sara Duterte? Naku, hindi ho. O may mas malalim na mensahe na hindi agad nakikita ng mga ordinaryong Pilipino. At kung ikaw isang sundalo, paano mo ito iintindihin? Panoorin ang buong video na to at ipapaliwanag ko sa inyo mga banateros. Kasi sa bawat salita, meron simpleng mensahe dyan. May mas malalaking ibig sabihin. Panoorin mo to hanggang dulo dahil baka mabago ang pananaw mo sa tunay na laman ng mensahe ni BP Sara Duterte. Yawn! Alam nyo, eto kilala naman natin si BP Sara Duterte. Maano ho yan, hindi umiiwas ho yan. At hindi ho yan yung nagsasalita ng walang kahulugan. Yan ho ay laging nag-iisip bago magsalita. Yan ang isang na-observe natin sa mga ilang beses nating nakakausap si BP Sara Duterte do sa mga interview natin. Siya ho'y talagang hindi bibitaw ng salita na walang kahulugan. Siya ho'y hindi magsasalita na out of emotion. Hindi ho. Lahat ng kanyang binibitawan may purpose, ika nga. Sinisigurado niya yung kanyang wordings, yung mensahe ay dumating doon sa mga tao. Hindi lang basta makapagsalita. Kasi may mga ganon, di ba, na yung, hindi, minsan totoo yun nauuna yung bibig kesa yung puso't utak. Di ba? Tapos eventually, babawiin mo na lang. Hindi ho ganon si BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte, kung mapapansin ninyo bago sumagot sa mga katanungan natin nun, ang lalim ng isip. Gumaganon mo na yun ganun. Kaya nakakanervous ba? Pag ikaw mag-i-interview, nakakanervous. Kasi yung ano niya, yung kanyang, ayun pagka gumano na yon, matindi isip. Lalo na ho ito. Ito'y speech. Ibig sabihin, hindi ho ito interview. Pinag-isipan niya yung sasabihin niya sa mga sundalo. At ladies and gentlemen, ipapaliwanag ko sa inyo kasi yung mismong araw ng kagitingan na tinatawag natin, papaalala lang po natin ng bahagya para mas maunawaan ng mga kababayan natin. Ano po ba ito? Kasi marami sa atin nagse-celebrate na isang bagay na nakalimutan na natin ng tunay na dahilan. Itong araw ng kagitingan, ito po yung panahon ng Fall of Bataan, kung saan nahulog sa kamay ng Hapon ang Bataan. At ang mga Pilipino noon, katulong ang mga Kano, nakipaglaban ng 3 buwan. At syempre, nahuli ang karamihan talaga puro Pilipino. Ilan lang naman yung tumulong ng mga Amerikano. Nahuli po ang mga Pilipino at nagkaroon po ng death march. 100 kilometro mula Bataan hanggang Tarlac. Sila ho ay nag-death march, naglakad, gutom, sakit at pagmamaltratong ginawa ng Hapon sa mga Pilipinong sundalo noon. At kaya ito tinawag na araw ng kagitingan. Ito'y paalala ng tapang, sakripisyo na handa kang mamatay para sa bayan. Di ba? Responsibilidad mo bilang isang sundalo na ipagtanggol ang iyong bayan. Yan ho yun Yan ho yung pinaka-context ng araw ng kagitingan. At dito, nagsalita na si BP Sara Duterte. Yung araw ng kagitingan ay para pong araw ng sakripisyo, araw ng pagbibigay at pag-aalay ng buhay ng mga sundalo para sa bayan. Tapos biglang eto ang kanyang mensahe. At syempre, pinaganda natin ang audio nito dahil alam nyo naman, audio file tayo Maano talaga tayo sa audio. Kaya eto, dito nyo lang maririnig. Basta gusto nyo ng speech o kung ano man na hindi nyo naiintindihan sa ibang mga channel dahil ang labo-labo,
kay Banat Bay, sisiguraduhin ko, laging malinaw. Kasi gusto ko malinawan tayo sa mga mensahe. O, eto, pinalinaw po natin para mas maganda at maintindihan natin. O, panoorin natin na huwag kayong kukurap. Itigil nyo muna yung ginagawa nyo. Kung kayo ay nagluluto, tigil nyo muna, baka masunog yan. At pag kayo naman umietsyas, ay maghugas na muna kayo. Sige na, magbiday na. Kung walang bidet, tabo-tabo na lang. Di ba? Kung ano man ang inyong ginagawa ngayon sa oras na ito, nagbe-breakfast kayo. Aba, maganda makinig kayo ng mabuti. Huwag kayong kukurap. Dahil dito, talagang matindi ang mensahe ni VP Sara Duterte. Ha? Panoorin ha? Oh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Naka-smile siya. Ang ganda ng mood niya. Oh, di ba? Ang ganda ng mood ni VP Sara Duterte ngayon. Oh. Welcome to the Araw ng Kagitingan commemoration of the city of Davao. Yeah. As we commemorate Araw ng Kagitingan, we honor the courage, sacrifice, and unwavering patriotism of the Filipino soldier. Yan. So, pinapangaralan daw ang tapang, kagitingan, at courage ng ating mga kasundaluhan. We remember those who stood their ground in the face of overwhelming odds, who chose duty over comfort. Ayun. Pinapangaralan natin yung mga tumayo at nanindigan para ipaglaban yung ating bayan. And who offered their lives so that future generations could inherit a nation. O nagbigay ng kanilang buhay upang ang susunod na henerasyon magkaroon ng maayos na buhay. Sa mga nagsakripisyo. Ayan, pinapangaralan ni VP Sara Duterte. Worth living and fighting for. Yun. Sadly, ayan na. Malungkot na siya. Ba't mo nasabing malungkot siya, Banat Bay? Sadly! Kanina happy siya, ngayon, sadly na. Di ba? Sadly, the state, lakihan nga natin, di ko mabasa yung caption eh. Alam mo naman tayo, matanda na, medyo bulag-bulag na. Parang kayo, di ba? Huwag kayo magmahang-mangang, bulag-bulag din kayo. Hindi ko na mabasa. Yan. Sadly, the state of our nation today reveals how we failed the Filipino soldier. Dahil sa kalalagayan ng ating bayan, nag-fail. We fail. Hindi niya sinabing you fail. We fail. Ibig sabihin, nag-fail kami sa mga sundalo. Ito yung maganda dito kay VP Sara Duterte. Kasi pwede naman niya sabihin, you fail to protect the people. O to protect the Constitution. Hindi. Siya mismo sinasabi niya, we fail. Ako, kami, gobyerno, we fail you. Kasi kayo nakipaglaban, nakipagpatayan para sa susunod na henerasyon, naging matapang kayo, nagsakripisyo kayo ng buhay ninyo, pero kami, nasa gobyerno, we failed you. Di ba? Kami ay nakagawa ng hindi maganda. Yan ang maganda kay VP Sara, hindi naninisi. Ang inaano niya dito yung kanyang sarili. Tuloy. The Constitution envisions a nation that is independent. Ang ating konstitusyon ay dapat independent. Alam naman natin mga independent dyan. Self-reliant. Self-reliant and guided by a clear and principled foreign policy. Independent, di ba? Self-reliant, sabihin sarili, hindi nakadepende sa ibang bansa at malinaw na may prinsipyong foreign policy. Bakit? Ano ba ibig sabihin ni VP Sara Duterte? Tuloy, para mas maintindihan.
Yet, in the absence of a coherent and truly independent foreign policy framework, Dahil sa kakulangan o absence o independent, ano nangyari? Eto. our soldiers Are- are often left navigating conflicts shaped by external pressures. Dahil sa hindi tayo nakagawa ng sarili nating independent foreign policy, napasubo namin kayo, mga sundalo, na nagnanavigate, di ba? Sa conflict na hindi naman atin. Bakit? Ano sabi niya? Conflicts shaped by external pressure. Not by internal pressure. Not by pressure of anyone, but external. Ibig sabihin, dahil sa mahina yung ating independent foreign policy, hindi malinaw, tayo ngayon ay nahuhubog ng external factor. Sino ito? Yung naguhubog na to, external factor. Ibig sabihin baga, dahil sa dikta ng external factor, hindi lang niya diniretso. Alam naman natin kung sino nagdidikta sa atin, kung bakit tayo napapahamak at hindi tayo nagkakaroon ng sarili nating independent foreign policy. Alam na natin kung sinong bansa ang mahiling magdikta. Na nadadama yung Pilipinas. Sa katunayan ngayon, dahil sa dikta ng bansa na yon, nadadama yung buong mundo. Alam nyo na siguro kung sino yon. Hindi na dapat kailangan ispelingin. Ika nga, dapat pa bang i-memorize yan? Rather than national interest. Yon, instead the national interest. This erosion of strategic direction weakens not only our defense, but also the morale of the Filipino people. Yon, dahil nga sa palpak, hindi lang yung ating depensa ang sumasabit. Dahil sa kapalpakan namin, hindi niya sinabing si Marcos lang. Kasi ganun eh. 'Di ba? Ayaw niyang maging selective ika nga. Ibig sabihin ayaw niyang sisihin. Ito'y aming failure. Dahil doon napapahamak ang buong bayan. So dito, nagbibigay na siya ng kanyang pananaw pagdating sa kaguluhan sa ibang bansa. Dito sinasabi niya, dahil sa pumayag ang gobyernong madiktahan ng Big Brother, napapahamak kayo at pati ang buong bayan. Ayan ang kanyang mensahe. Meron pa. Unya, easy, there is more, sabi nga. At the same time, At the same time. Ibig sabihin, sabay. At the same time. we are witnessing the creeping return of insurgency. Nako! The creeping return of the insurgency. Ito malinaw. Hindi niya sinabing the return of the insurgency. Ang sinabi niya, creeping return of the insurgency. What do you mean by creeping? Hindi nakakatakot. Ibig sabihin ng creeping, parang gumagapang. Ginagapang na mga putangin ng NPA yan ang ating gobyerno, ang ating bayan. Ginagapang yung insurgency sa ating bansa. Lumakas. Alam natin mga kababayan, ito recently lang may mga napatay na mga sundalo at mga kapulisan. Alam nating pinaghirapan nyo yan. Kayong mga sundalong nakikinig sa akin at mga kapulisang nakikinig at nakikipagbakbakan sa insurgency, lalong-lalo na sa mga probinsya. Alam nyo yan. Pinaghirapan nyo yan. 6 na taon, pinahina ni Pangulong Duterte ang insurgency.
At alam nyo rin kung gaano ka-intense si VP Sara Duterte dyan. Kaya ngayon, init na init yung mga makakaliwang grupo na mga supporter nitong mga teroristang NPA na ito. Alam nyo yan na ngayong panahon na ito talagay ginapang ang gobyerno. Ang maingay, nagdidikta ng script sa gobernong ito, walang iba kung hindi yung mga makakaliwang natatagpuan ninyo sa mga kampo ng mga teroristang NPA. Kayong mga sundalo, kayong mga kapulisan, nakita nyo yan sa inyong mga mata. Na pag kayo may nare-raid, pag kayo merong nasasakop na mga kampo ng mga teroristang NPA, yung mga aktivistang makakaliwa na mga membro ay naandoon. O di kaya yung kanilang mga pare-parnalya, o di kaya yung kanilang mga bylaws na andun. Nakikita nyo yan. Yung mga kagamitan nito mga makakaliwa. Ngunit ngayon, nakikita natin na ginapang nitong mga lintik na mga teroristang makakaliwa na ito ang ating gobyerno. Kaya nga sinabi ni VP Sara Duterte dito, we failed you. Aside from napapahama kayo dahil pinayagan, diktahan ng mga puti ang ating gobyerno, pinayagan din nagugapangin nitong mga terorista ang ating gobyerno. Yan ang mensahe ni VP Sara Duterte. O ano dapat gawin? Ayan. Binibigay lang natin ng konteksto para mas maunawaan ninyo kung gaano kalalim etong kanyang mensahe sa mga kasundaluhan. In various parts of the country, this resurgence reflects deeper systemic failures, poverty, injustice, and unfulfilled promises. Dahil dito sa mga punyetang insurgents na ito, nagkaroon ng kahirapan, injustice sa mga pinapatay nitong mga teroristang ito at unfulfilled promises. Kasama na dyan yung hindi pag-unlad sa mga probinsya. Yan ang dahilan. Soldiers are once again placed at the front lines of a conflict that cannot be solved by military force and bearing the burden of a struggle that demands political will and social reform. Ito, napakaganda nito. Ito dito mo malalaman na talagang si VP Sara Duterte karapat-dapat na Pangulo. Dito niya kasi nauunawaan eh. Sabi niya, hindi nyo kakayanin. Ang laban pagdating sa insurgents, hindi nyo kakayanin, kayong sundalo lang. Kailangan ng gobyernong may political will and social reform. Kasi kahit anong pakikipagpatayan ninyo, kayong mga sundalo, papatayin nyo lahat ng terorista, mga kriminal. Kung hindi magbabago ang gobyerno at society itself, hindi masusolusyonan ng insurgents. Alam mo, naalala nyo naging issue ito nung in-interview namin ako yung cameraman ni Mocha noon nung in-interview namin si Palparan. Tinanong namin, paano mo ba, kasi siya yung talagang magaling na pabagsak talaga itong mga NPA, kaya galit na galit ang mga NPA at mga makakaliwanan sa kanya. Tinanong namin siya, how did you do it? Kasi itong mamang to, hindi mo aakalaing, alam mo yung para siyempre pagka inisip mo, mga sundalo, marine, parang mga ganun, lalaki ng katawan. Hindi, ito, mamang simple, ang payat. Yeah, simple lang eh. Hindi yung matikas na general, hindi ganun ang dating. Hindi General Luna ang dating. Alam mo, nasasakop niya yung mga sinakop ng mga rebelde, hindi sa pamamagitan ng lakas, sandata. Kasama yun, pero hindi lang yun. Utak ang ginamit niya at higit sa lahat, sabi niya nga, the best way, yung mga tao mismo. Yung mga mismong
community o yung komunidad, sila yung kakuntsabahin mo. Paano mangyayari yun? Mangyayari lamang yun pag maayos ang gobyerno. Ang gobyerno ang simula ng lahat para mawala ang insurgents. Pag ang gobyerno corrupt, tulad ngayon, nagnanakaw kaliwat kanan, kung sino pa yung nagnanakaw, sila pa ang malakas na loob na i-impeach ang isang matinong vice president. Kung sino pa yung may mga utang, kung sino pa yung mga sinibak dahil gumastos ng pera ng taong bayan, kung sino pa yung binigyan ng mga mali-maletang pera, sila pa ang malalakas ang loob na impeach ang isang alam ng mga kababayan nating matinong vice president. So kung ikaw yung nandoon sa kahirapan, makikita mo yung gobyerno mo ganito. Kahit ilang beses kang patayin ng mga sundalo, yung idea o yung ideology o yung prinsipyo, hindi mawawala yan. You cannot kill the principle. Ngayon, ang taas ng presyo ng bilihin. Tangina, isang buwan mahigit na. Sabi nga ni Loren Legarda, February pa yan. Anong petsa na? Hanggang ngayon nagpe-prepare pa rin. Yan ang nakikita ng taong bayan. Yan ang nakikita ng mamamayan. Wala silang pakialam kung anong politika ka, anong kulay mo, Duterte, Marcos, Robredo ka. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin, gutom kami at walang ginagawa ang putang inang gobernong ito. February pa yan nagsimula. Hanggang ngayon, nagpe-prepare pa rin. Nananawagan tanggalin ng VAT, excise tax, hanggang ngayon, nga. So, sabi nga ni VP Sara Duterte dito, kahit anong pakikipaglaban ninyo, hindi nyo kaya. Hanggang ang gobyernong ito ay magbigay lunas sa tunay na kahirapan. Hindi natin sinasabi o gina-justify na yung kahirapan ng dahilan ng rebellion. At dapat ka na magrebelde kung ang iyong gobyerno ay masama. Hindi natin yan na sinasabi natin. Pero sinasabi ni VP Sara Duterte dito, hindi nyo kakayanin lang. Patayin nyo man ang patayin ng lahat ng rebelde, magkakaroon ng rebelde, kung hindi maayos ang gobyerno. Yan ang sinasabi ni VP Sara Duterte dito. Di ba? Kaya nga, we need social reform. Kasi yan ang gagamitin ng mga NPA para makarecruit sila. Gagamitin nila ang gutom ng tao, gagamitin nila ang kahirapan para mag-recruit sila at magrebelde sa gobyerno. Kaya hindi kakayanin. Ito yung sinasabi ni VP Sara Duterte dito. Napakaganda. Equally concerning for us Mindanaons is the faltering of the Bangsamoro peace process. Justice, trust, and sustained commitments are absent. O, di ba? Alam niyo naman yan, lalo na sa Mindanao. Yung supposedly inayos ni Pangulong Duterte, giniba din ng administrasyon na ito. Alam mo, that's why it is really important. It's really important na dapat ang presidente nang galing sa Mindanao. You know why? Ako naniniwala ako dyan . Bakit kanyo? Kasi tayo mga taga-Luzon, kaya naman natin masolusyonan . May mga mayor naman tayo dito na maayos. Katulad ni Yorme, maayos naman na mayor. Maganda ang pamamalakad niya sa kanyang lugar. Di ba? Pero sa Mindanao, hindi yan madaling solusyonan. Napakahirap. Hindi kakayanin at matatarok ng isang taga-Luzon ang utak ng pangkalahatang problema sa Mindanao. Wag nating kakalimutan. Wag nating kakalimutan na sinubukang sakupin ng mga puti, ng mga Western world ang Mindanao. Hindi nila nagawa. Nanatiling may sariling gobyerno, pag-iisip ang mga Mindanaoans. Hindi ito madali. Masalimuot ito. Hindi ito yung basta-bastang, kasi iba dyan .
ubusan ng lahi dyan. Kinikwento yan sa akin ng mga taga Mindanao. Alam mo kaya nire-respeto ang mga Duterte sa Davao City? Aside from magaling sila, kasi sila ho ay may mga dugong Moro. Si Pangulong Duterte, yung mga asawa nga nila, mga alam ko, kasi kinikwento sa amin yan eh. Mga asawa tuloy. Asawa lang, sorry naman. May mga dugong Moro talaga. Kasi may kinikwento nga sa amin ni Basti nun, may tribes eh. May tribes ho dyan sa Davao. Hindi mo basta-basta pwedeng diktahan. How much more yung nandun pa sa kaduluduluhan? Kaya importante na Mindanaoan talaga ang maging presidente. Kasi sa Luzon, kayang-kaya naman eh. Sa Mindanao, hirap na hirap eh. Kaya kailangan talaga. When agreements are not fully implemented. Ayan, yung agreement dyan sa Bangsamoro, hindi daw maayos. Hindi yung supposedly napagkasunduan, di ba? Meron dyan may napagkasunduan na ng gobyerno noong panahon ni Pangulong Duterte. Ano ginawa nito ni Marcos? Ang dami nagrereklamo Mindanaoan ngayon dahil sa ginawa ni Marcos na kung ano-ano dyan sa Mindanao. When communities feel abandoned and the fragile foundations of peace break apart, it shall be our soldiers and the Moro youth who will pay the price. We must demand accountability from our leaders. We must insist on policies that uphold our sovereignty, protect our Constitution, and genuinely serve the Filipino people. We must ensure that our soldiers are not just celebrated in ceremonies, but supported in reality. Yon. With clear direction and a government that stands firmly behind them. Let us honor soldiers and law enforcement who died in wars past, and those as recent as last week, not only with words, but with the courage to correct what is wrong, to speak the painful truth, and to rebuild a nation worthy of sacrifice. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Syukran. Ayan, maganda yan sinabi niya eh. Pakinggan ulit natin yung dulo kasi napaka-importante nun eh. Ito yung dulo, yung panawagan niya sa mga sundalo. People, we must ensure that our soldiers are not just celebrated in ceremonies, but supported in reality. With clear direction and a government that stands firmly behind them. Let us honor soldiers and law enforcement who died in wars past, and those as recent as last week, not only with words, but with the courage to correct what is wrong. Not only with words, but to correct what is wrong. Ganda niyan, mga kababayan. Sabi niya, parangalan natin ang mga nakaraang namatay na sundalo. Kahit yung hanggang last week lang na namatay, parangalan natin. Not only with courage, hindi lang through this, but to correct what is wrong. Ano ba yung mali na yon? Yung binanggit niya kanina. Insurgents, hindi makaano ng independent foreign policy. I-correct natin to, not only with words. Di ba? Ayun yun eh.
to speak the painful truth and to rebuild a nation worthy of sacrifice. I-build natin ang ating bansa with worthy of sacrifice. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ayun. So, malinaw na malinaw ho. I-correct na natin. Iayusin na natin ang ating bayan. Kayong mga kasundaluhan natin, nakikita ninyo ang pagkakamali ng ginawa. Hindi lamang po, hindi sinabi ni VP Sara Duterte na si Marcos ang nagkamali. But we failed you. As government, we failed you. It's time for you to correct. How are you going to correct the failure of this government? Yan ang tanong ni VP Sara Duterte sa mga sundalo natin. Hindi lamang dapat kayo parangalan ng salita. Kailangan i-correct ang mga pagkakamali. It's easy to say sorry. Pero to correct kung ano yung pagkakamali o yung pag-sorry mo na yun ay napaka-importante. Diba po? So, sa mensahe niyang ito, naku po, ilan sa atin ang makakadinig? Ilan sa atin ang magbibingi-bingihan? Totoo. Alam ko, naniniwala ko na ito'y mensahe hindi lamang po para makapag-speech lang si VP Sara Duterte. Hindi. Ito'y nagbibigay ng mensahe. Iba kasi yung nag-speech lang at nagbibigay ng mensahe. May nais ipaunawa. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Sa